For today's video, gagawa naman tayo ng pulutan, pang ulam na siguradong magugustuhan ng lahat, sisig for the go. Ang gusto ko pala sa sisig ay medyo crispy at para maging crispy ito, kailangan muna nating iprito. Ang gamit ko pala sa paggawa ng sisig ay maskara ng baboy at kanina pinakuluan ko na ito ng mga 40 minutes hanggang sa lumambot. At sa pagpiprito nito, maging maingat po tayo dahil medyo palaban po ito, takpan na lang din natin para sure na safe po tayo. At pag ganito na yung pagkakaprito sa ating gagawing sisig, okay na po yan. At ito pala yung part na gusto ko sa paggawa ng sisig, yung paghihiwa ng karne. Kasi habang naghihiwa ako, nakakakain na rin ako. Hiwain lang po natin ito ng ganito kaliliit. At pag may ganito na balat na humiwalay na, pwede na po natin kainin yan. Pero seryoso po, kinain ko talaga yan at promise, ang sarap, parang balat ng lechon. Hiwain lang natin lahat ito hanggang sa matapos. At gusto ko po pala i-shoutout ang grade 7 students ng St. Jude the Apostle, kung saan nag-aaral ang aking mga anak. Kay Cian at Angelo, shoutout sa inyo. Balik na tayo sa aking niluluto. Yung iba dito ay nahirapan na akong hiwain dahil mapurol na ang aking kutsilyo. Lalo na sa mga bandang balat, kaya gumamit na ako ng gunting para mas mapadali. After natin itong mahiwa, iset aside muna at i-ready na natin yung kukumpleto sa ating sisig. Kalamansi, sibuyas na puti, siling panigang or siling haba. At kung gusto ninyo na mas maanghang pa, magdagdag na lang kayo ng siling labuyo. 5 pirasong kalamansi lang yung gamit ko at sakto na yan para dito. Kung sa tingin ninyo na kulang pa sa asim, magdagdag na lang po kayo mamaya. At yung ating siling haba at sibuyas, hiwain lang natin ng maliliit. Pwede rin pala kayo dito gumamit ng sibuyas na pula at para pala sa akin, mas maraming sibuyas sa sisig, mas masarap. Ganun din ba kayo? Hindi kasi nakakauma yung sisig pag maraming sibuyas at mas lalo itong sumasarap. After nating ma-ready lahat ng mga ingredients para sa ating sisig, sa isang mixing bowl, pagsamasamahin na natin lahat ng mga ito. Kung mapapansin nyo po pala, medyo naging tostado na yung ating maskara ng baboy. Nag-double fry po kasi ako para mas maging crispy yung ating sisig. Pero ito po ay optional lang. Pigaan na rin natin ito ng kalamansi at para sa mga pampalasa, naglagay lang ako ng ground pepper at liquid seasoning. Wala pong exact measurement, tansyameter lang po ang ginamit ko. Tikman nyo na lang din kung sakto na ba yung alat at asim, kung kulang pa, magdagdag na lang po kayo. Haluin po natin ito ng mabuti at ang gusto ko pala sa sisig ay medyo creamy, kaya ang ilalagay ko dito ay mayonnaise. Yung iba kasi na gumagawa ng sisig, iba rin yung nilalagay nila at maraming paraan ng paggawa ng sisig. May ginigisa pa muna nila yung mga sangkap or yung iba naman niluluto pa nila sa sizzling plate. At itong paraan ng pagluluto ko ay madali lang pero sinisigurado ko na masarap. And ready to serve na ang ating napakasarap at napaka-creamy na crispy sisig. At ito yung klase ng sisig na pwede mong ipang ulam, ipang pulutan, or pwede ring ipanghanda. At syempre, ako ang nagluto, ako rin ang unang kakain. Promise, legit talaga ang sarap nito. Kulang na lang ang kanin. Kaya kung mahilig ka rin sa sisig na katulad ko, try mo yung recipe ko. Promise, legit ang sarap. Tara, kain tayo.